Let Luke chapter 1 verse 39 hanggang 55. Basahin ko po, sabayan niyo po ako kung kaya. Ang sabi po dito, and Mary arose in those days and went into the hill country with haste into a city of Judah and entered into the house of Zacharias and saluted Elizabeth. And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Verse 42, and she spake out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me? For lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy. And blessed is she that believed, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord. And the Mary said, My soul does magnify the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Savior. For he has regarded the low estate of his handmaiden. For, behold, from henceforth all generations shall call me blessed. For he that is mighty has done to me great things, and holy is his name. And his mercy is on them that fear him from generation to generation. He has showed strength with his arm. He has scattered the proud in the imagination of their hearts. He has put down the mighty from their seats and exalted them of low degree. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent empty away. He has holpen his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spake to our fathers, to Abraham, and to his seed forever. Upo po tayo, nagdasal na po tayo kanina sa ating mga prayer request. Okay? Ang ulit dito, yung title po natin galing dito sa isang verse, let my soul magnify the Lord. Ibig sabihin ng magnify, nakita kayo ng magnifying glass, di ba? Nakita na kayo ng magnifying glass? Hindi pa? Pag ang magnifying glass po ganito, pag meron may isang maliit na bagay, okay, pag tinapat mo sa magnifying glass na yan, mas lalaki yung, lanyari hindi mo mabasa, itapat mo sa magnifying glass yan, mas makikita mo yung mga letter dyan o kaya mga words. Pero ibig sabihin dito, ibig sabihin ng magnify, mas lakihan. Okay? Dito ang sinasabi dito, let my soul magnify the Lord. Ibig sabihin, sana yung aking kaluluwa ay mas malaki po yung makita yung Panginoon. Sa atin, kahit sabihin mong Kristiyano ka na, hey! Diba? Ang kulang sa atin, hindi natin nakikita gaano kalaki yung Panginoon sa ating sarili. Okay? Ang mas madalas, dahil sa ating katawang lupa, mas napapansin natin yung ating sarili. Amen ba? Tama ba? Yun ang mapapansin nyo eh. Kadalasan, mapipikon ka kaagad. Pag may magagandang bagay, gusto mo, ikaw yung sikat. At lagi natin ito pinagpipreach, pinag-aaralan. Bakit? Kasi gusto natin na mailayo tayo sa ating sariling pagkayabang at ipagmalaki natin yung Panginoon. So, ibig sabihin na magnify, ipagmalaki yung Panginoon din. Gaano ba kalaki yung Panginoon? Napakalaki po. Hindi natin ito maintindihan. Hindi natin masusukat gaano kalaki yung Panginoon. Gaano kalakas yung Panginoon. Amen? Pero sa atin, napakayabang natin. Ako. Di ba, napag-aralan natin, nakuha ko rin sa ibang mga passages, which is true. Di ba? Bakit tayo kumakain? Sabi sa verse, 1 Corinthians chapter 10, verse 31, kahit tayo kumain para sa Panginoon. Pero bakit tayo na kumakain? Kadalasan. Bakit? Kahit hindi tayo gutom, gusto natin kumain. Kasi masarap sa panlasa. Para ba sa Panginoon yon? Oo, hindi. Kadalasan, hindi. Minsan yung kinakain natin, hindi na maganda. Ang nakakalungkot, baka sana wala sa atin. Baka mayroon pa nagbibisyo, ini-intake natin sa ating katawan. Hindi na para sa Panginoon yun. Sa kapritsyo na lang natin yun. Amen?
Di ko sinasabing bawal na mag-enjoy tayo sa masasarap na pagkain. Pero alam nyo, kahit hindi nyo kaya, o hindi natin kaya, pinipilit natin para makisabay. Nung ako po ay nagtatrabaho sa Maynila, ganun din eh. Usong-uso talaga dati Starbucks, lalo na pag Pasko. Meron kaming mga sticker na, meron parang tatatakan na ganun. Pag napuno itatak na yon, magkakaroon kami ng, ang tawag doon? Organizer. Yung mga nakabuo lang ng tatak na yun, ng mga sticker na yun, makakuha ng organizer mula Starbucks. Kahit hindi naman kaya ng pera, pinipilit para makipagsabayan. Bakit? Para may maipagmayabang, oh, nagawa ko yan. Di ba? Yung iba may pamilya na, yung iba mangungutang pa. Pero yung iba nakakalimutan yung pamilya para lang may magpagmayabang ang sarili. Sino pinagmamalaki? Sarili. Diba? Nakakalungkot. Itong Pasko, hindi naman talaga birthday ni Jesus Christ on December 25. Pero, sabihin natin Pasko, ano bang ginawa ninyo? Nakakalungkot man, tumatawa-tawa kanina, paldo yung iniisip natin. Hindi nyo ba pinaldo yung Panginoon? Diba? Hindi ko sinasabing pagbigay kayo ng pera sa Panginoon. Di naman nga kailangan yan. Galing sa lahat yan, di ba? Galing sa Kanya lahat yan eh. Pero winorship nyo ba yung Panginoon sa inyong puso all the time? O yung nasa isip nyo ng Pasko ay puro, wala akong regalo. Pera, pera, pera. Yun bang inisip natin ng Pasko? Diba? Nakakalungkot naman. Sinasabi niyong birthday ng Panginoon pero sino yung nagsisiya? Ano iniisip natin? Minamagnify yung sarili. Nakakalungkot. Kaya dito napaganda ng sinabi ni Maria dito, yung Panginoon ang, let my soul magnifies the Lord. Ngayon, pag-aaralan natin to pa konti-konti, verse by verse, and sabi dito, and Mary arose, verse 39, and Mary arose in those days. Tingnan niyo sa Bible niyo ha. So si Maria, di na ako masyado magpo-points para tingnan niyo yung Bible. Sa Tagalog si Maria po ay talagang, siya po ay humayo ng mga araw na yon at siya po and went into the hill country with haste. Ibig sabihin, and went to the hill country, siya po ay pumunta sa lugar na, ano yung hill? Burol. Okay? Ito yung mga maliliit na bulol. Bulol tuloy. Burol. Okay? Okay? So, matataas na lugar ito. Okay? Country, ibig sabihin naman ito, hindi naman country na talaga bansa. Ibig sabihin lugar ito. Pwedeng probinsya ito. Okay? With haste. Na may pagmamadali into a city of Judah. So, itong country na ito, isang syudad po ng Judea. Okay? And entered into the house of Zacharias and saluted Elizabeth. Kaya pala siya pupunta doon sa lugar na yon na nagmamadali. Ang went into the house sa Tagalog ay pumasok doon sa bahay ni Zacharias at ni Elizabeth. Gusto niyang dalawin yung kanyang pinsan na si Elizabeth. Okay? Tingnan nyo ano unang-unang ginagawa nung pumunta si Maria doon? Ganito rin tayo pag pupunta tayo sa ibang bahay. Tandaan nyo ito lalo na children, kahit mga adults na. Pag pumunta tayo sa isang bahay, ano nakalagay dito sa verse 41? Check nyo yung Bible ninyo. And it came to pass when Elizabeth heard the salutation of Mary. So dito narinig ni Elizabeth, ano yung salutation? Yung pagbati ni Maria. Pag tayo po ba ay pupunta sa bahay ng iba, kahit sabihin mong yung bahay na yun, like kang pumupunta doon, kunyari ito, pupunta ka lagi dito. Binabati mo ba yung mga tao sa bahay? Good morning, magandang hapon po. O papasok ka lang doon na para ikaw yung nakatira dyan. Batiin natin yung tao doon. Tanda ng paggalang sa mga tao yan. Okay? Si Maria po ay magalang na tao. Nakita po natin mababa yung loob niya. Dahil pag mababa yung loob mo, gagalangin mo yung tao, hindi lang dahil kailangan gawin, no? Para magmukha ka mabait. Pero dahil siya mababa ang kanyang loob at may Panginoon siya, Panginoon niya yung ating Diyos, binati niya yung mga tao doon. Isipin mo, pinsan niya yun si Elizabeth. Siyempre may katayuan din si Zacharias, dahil si Zacharias po ay isang pari. Amen? Pero alam natin si Maria dinalaw po ng anghel.
At alam niya siya po yung napili sa isang napakatinding misyon. Napakamahalagang misyon na hindi kahit sino man ay magkakaroon, kundi si Maria lang. Na ipagbubuntis niya yung Diyos mismo. Amen? At buntis na siya nito. Panahon na ito. Paano natin nasabing buntis na? Check niyo yung Bible niyo. Anong verse natin? Anong verse natin? Verse 40? 41. Sabi dito, nung narinig ni Elizabeth yung pagbati ni Maria, kayo ba bumabati? Kayo pag pupunta kayo sa ibang lugar? Binabati niyo yung mga tao doon? Ginagalang niyo? Nag-good morning ba kayo? Ha? Amen? Gawin natin yun, ha? Bilang isang Kristiyano. Okay? Batiin niyo ng buong pagmamahal. Okay? Tanda ng paggalang sa kanila at para sa Panginoon din. Para may masasabi ng Panginoon na ikaw talaga ay binago niya. Okay? At sinabi nga dito, nung binati ni Maria yan, yung the babe, ang babe po dito is baby, leaped in her womb. Yung bata na nasa loob ng sinapupunan ni Elizabeth ay sumipa o tumalon. Ang leap talaga is tumalon. Pero ibig sabihin nito, sumipa. Diba? Nandito, biglang gumanon. Nakikita niyan pagbuntis. Tanong niyo si Ate Rachel nyo, paano sumipa si Tep-Tep sa loob ng kanyang sinapupunan dati? Minsan, bumabakat yung paa niya, nakikita eh. Ang cute. Pero nanay ko sumisipa at takit. Diba? Pero nung narinig ni Juan Bautista, siya kasi yung pinagbubuntis ni Elizabeth nun, yung boses ni Maria, sumipa-sipa si Juan Bautista. Ganon. Diba? Ang tindi. Tapos sa verse 41, diba? And Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Ito, bago po sabihin ni Elizabeth yung mga bagay-bagay na ito, siya po ay punong-puno ng banal na Espiritu. To be filled with the Holy Ghost, nakita natin yan, isa sa Ephesians is prayers. Yung kinakausap natin yung Diyos lagi. Okay? Ng buong paggalang. Pagbasa ng Biblia. Okay? Kasi gusto natin alamin kung ano yung kagustuhan ng Diyos. Dahil yung sagot talaga sa ating mga dasal na sa Biblia. Kadalasan. Okay? Nasa Biblia yan. Amen? Minsan yung sagot sa ating prayer, syempre abangan natin yung mga hinihiling natin kung pinagbigyan o hindi. Pero kahit ano man yan, pinagbigyan o hindi, ito ay para sa kabutihan natin. Amen? Okay? So yung mga bagay na yan. So dito si Elizabeth, punong-puno ng banal na Espiritu at ito yung nasabi niya ayon sa lakas po ng banal na Espiritu. Tandaan po natin sa John chapter 14, sino po yung nagbibigay sa atin ng lakas at kaalaman para gawin yung tinuro ng Diyos. Sa katauhan lamang po ng banal na Espiritu. Okay? Kung ayaw nyo magkamali, tayo magbasa ng Biblia at ipapaalala ng banal na Espiritu sa atin yung mga turo ng Diyos at gagawin natin. At syempre tayo as banal na Espiritu kasi tayo ay laging naka-immerse sa Panginoon. Ibig sabihin na immerse, lagi tayo nakababad sa Panginoon tungkol sa kanyang salita. Bakit? Gusto natin siya makilala pa. Amen? Ito po yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin para ma-magnify natin yung Panginoon. Amen? Para mas lubaki yung Panginoon sa ating kaluluwa at mas maipagmalaki ng ating kaluluwa yung Panginoon. Babaran natin yung tungkol sa Panginoon. Kilalanin natin siya. Okay? Ang dami nating idol. Sino ba idol mo? Huwag sabihin, ha? Bruno Mars. Huwag yung mga ganon. Okay? Yung mga kanta-kanta nyo sa Facebook, huwag nyo yung mga worldly, nakikita yan ng Okay? Sino yung mga idol nyo? Sana wala, sana yung Diyos. Pero sino yung mga hinahangaan nyo yung tamang salita? Diba? Baka mas kilala nyo pa nga sino yung mga sikat na sikat ngayon. Sa mga GDP yung cheater. Sino ba yun? Nakita ko nga kanina yun eh. Hindi ko alam yun eh. Ay, sino? Ano ba? Diba? Mas kilala nyo pa yung mga hinahangaan yung tao na mas dapat mas kilala natin si Yesu Cristo. Diba? Pag punong-puno tayo ng kaalaman kay Yesu Cristo, dahil in love kayo kay Cristo, dahil yung relasyon nyo ay tama kay Cristo, mas mamamagnify natin siya. Dahil kilala natin si Cristo, mas maaalala, mas madaling
ipaalala ng banal na Espiritu yung tungkol sa Diyos. Amen? At isa, isisingit ko lang dahil dito na, about filling by the Holy Spirit. Sana basahin niyo yung Biblia ninyo. Simulan niyo sa Genesis, Exodus, ano susunod sa Exodus? Leviticus, tapos? Numbers. Tapos? Nasa Deuteronomy, ano? Judges? Joshua, di ba? Joshua, Judges, Ruth, tapos? 1 Samuel, 2 Samuel, tapos? Kings ba o Chronicles? Wala pa. Same na, sunod-sunod yan hanggang Revelation. Amen? May immerse tayo dyan at mas makikilala natin yung ating Panginoon. So dito, si Elizabeth, laging nakakommunicate sa Panginoon, laging nagdarasal, at pinapakinggan niya yung salita ng Panginoon, punong-puno siya ng banal na Espiritu. Amen? So, less mistakes pag puno tayo ng banal na Espiritu. At ito yung sinabi niya, and she spake out with a loud voice. Sabi niya, paano siya nagsalita? Sa may malakas na salita. Okay, sabi niya, blessed art thou among women. Okay, hindi galing sa kanya yung mga salita na ito. Ito po ay binigay ng banal na Espiritu para sabihin niya, ikaw ay pinagpala sa lahat ng mga ano yung women sa Tagalog? Babae. Ikaw ang pinagpala sa lahat ng mga babae, kababayan. And blessed is the fruit of thy womb. Sabi, pinagpala ang prutas mula sa iyong sinapupunan. Ibig sabihin, pinagpala yung anak mo dyan. Sabi ganon, ito ay galing sa banal na Espiritu at ginagamit si Elizabeth. Okay? Sabi dito, and whence, sabi sa 43, and whence is this to me that the mother of my Lord should come to me? Okay? Tingnan nyo sabi niya dito sa Tagalog, sa verse 43, at bakit na andrito, yung nanay ng aking Panginoon ay pupunta o bibisita sa akin? Tingnan nyo si Elizabeth, punong-puno ng banal na Espiritu, nagpapakumbaba pa rin. Kahit alam niya siya po ay asawa ng pare. Pero na-recognize niya po na si Maria ay pinagbubuntis niya sino? Yung si Jesus. Alam niya na ba yon? Hindi. Dahil po sa banal na Espiritu, nasabi niya po yung bagay na yun. At dahil sa banal na Espiritu, nagawa niya yung tamang ugali, nagpapakumbaba rin siya. Sabihin niyo pakumbaba. Ibig sabihin nagpapakababa. Okay? Minamagnify ni Elizabeth din yung ating Panginoon. Sabi niya, bakit pupunta dito yung nanay? Yung nagdadala ng Panginoon sa akin. Nagdadala ng Panginoon sa kanya si pupunan. Ba't ako dadalawin? Alam niyo ba, hindi tayo karapat dapat dalawin ng Panginoon. Amen? Sinabi nga sa Romans, for when we were sinners, Christ died for us. At sinabi rin po sa dami-dami mga verses po, ang Diyos po galit siya sa mga makasalanan. Kaya hindi tayo karapat dapat napuntahan ng Panginoon. Nung Pasko, karapat dapat tayo bang mabuhay si Jesus para sa atin? Hindi! Hindi niya kailangan tayo ligtas. Dapat pupunta na tayo lahat ng impyerno, pero salamat sa Diyos, ginawa niya pa rin yan para sa kabutihan natin. Amen? Tingin nyo, karapat dapat siya ipanganak dito sa mundo bilang isang tao? Hindi! Kahit kailan hindi. Pero pinili niya na iligtas tayo at mabuhay bilang isang tao. Kaya nga sinabi ni Elizabeth, ang isang ibig sabihin dito, hindi ako karapat dapat dalawin. Makasalanan ako. Huwag tayong feel na pribileyo natin na kailangan siya pumunta dito para maligtas tayo. Hindi. Kaya blessed tayo. Amen? Amen. Kaya pakababa tayo. Okay? Sabi nga dito, for lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, sa Tagalog, at dahil doon, agad-agad, nung narinig ko ang pagbati at narinig ko ang iyong boses sa aking tenga, ano nangyari? Sabi niya dito ni Elizabeth, the babe o yung bata ay tumalon mula sa aking sinapupunan
ng may kasiyahan. Yun po yun. Na-recognize ni Juan Bautista dahil punong-puno sino ba to? Elizabeth ng banal na espiritu. At si Juan Bautista ay puno rin po ng banal na espiritu. Bata pa lang, pinili na siyang talagang mag-indwell yung banal na espiritu sa kanya. Nakilala niya na si Hesus Kristo at excited. Pansinin nyo, kayo ba excited sa Panginoon? Araw-araw ba pag-gising nyo excited kayo sa Panginoon? Ha? Mag-i-honest kayo sa sarili, hindi nyo kailangan sagutin ngayon. Pag-gising nyo, Panginoon ba ang iniisip nyo? Diba? Hindi nga tayo karapat-dapat pero hindi pa rin tayo excited. Kasi mayabang tayo eh. Okay? At sana ito yung pinakapunto natin dito. And blessed is she that believe, for, sabi dito, and blessed is she that believe, for there shall be performance of those which were told her from the Lord. At sinabi rin dito, at pinagpala ang siya na naniniwala. Dahil ito, ano yung ibig sabihin ng performance? Sabi dito, ano yung performance? Pag iniisip niyo yung performance sa mga araw na ito, ibig sabihin ay yung mga mga sumasayaw. Hindi po yun ang ibig sabihin ng performance. Ito, anong verse po yun? Verse 45. Okay? Nakita niyo po ba yun? Nakita niyo yung performance sa verse 45? Nakita nyo? Ang ibig sabihin po ng performance ay hindi ibig sabihin ko ano yung ginagawa nila. Okay? Sabi dito, for blessed is she that believe, sabi, pinagpala ang mga naniniwala. Naniniwala ba kayo sa Panginoon? Na siya yung Panginoon? Na siya dapat ang sundin mula sa inyong puso ng buong pagmamahal? Naniniwala ba kayo na dapat kayo ay alipin ng Panginoon? Tinanggap nyo ba sa inyong sarili na si Jesus ay Panginoon noon pa? At kayo ay nagpapakaalipin sa Kanya? Pag yun, sabi, pinagpala kayo. At sinabi nga dito, for there shall be a performance. Ang performance po dito ay pagkakompleto. Nasa katuparan, dahil may sa katuparan ang mga bagay na sinabi mula sa Panginoon. Yung mga pangako ng Panginoon ay may sa katuparan. Pag tayo naniniwala sa Panginoon na siya yung Panginoon ng ating buhay at meron tayong tamang relasyon sa Panginoon na siya ang ating mahal, na siya ang ating Panginoon sa ating buhay, hey! Ano mangyayari? Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sinabi pinagpala. Kasi pag hindi pupunta ka na impyerno, hindi ka pinagpala, isinumpa ka. Amen? So, yung mga bagay niyan, kaya ito po yung sinabi dito. And sinabi rin po dito, and Mary said, my soul does magnify the Lord. Ang gaganda na sinabi ni Elizabeth. Ikaw, ang nanay, ikaw yung nagbubuntis para sa Panginoon, hindi ako karapat-dapat. At alam ni Maria, nakipag-usap sa kanya noong una si Anghel Gabriel. Kaya sabi, pagbubuntis mo, ang Diyos, ikaw ay pinili ng Diyos. Ikaw ay may pabor mula sa Diyos. Sa iba, ang yayabang na yan, lalaki yung tenga, lalaki yung ulo. Konti na lang, puputok na sa sobrang laki. Sobrang hangin. Pero si Maria, nang sinabi niya, ito yung pinili niya, which is the title. And Mary said, sinabi ni Maria, my soul does magnify the Lord. Ang aking kaluluwa ay pinagmamalaki yung Panginoon. Pinagmamalaki yung Diyos. Amen? So tayo dapat ganun. Kahit tayo ay talagang pinupuri ng pinupuri, salamat sa Diyos, pinupuri tayo. Nakikita na binago tayo ng Panginoon, nakikita na binabiyayaan tayo ng Panginoon. Pero wag nyo kaangkinin yung mga tagumpay na yan. Katulad ni Maria na sinabi niya, ang aking kaluluwa, pinagmamalaki yung Panginoon. Kaya nyo ba yon? Gawin nyo yun. Gawin nating lahat lagi yun. Amen? 2 years na tayo at church, as an organized church. Salamat sa Diyos. Pagka-organize pa lang natin, binagyo na tayo kagad ng mga problema. Pero salamat sa Diyos, nagpapatuloy pa rin tayo. Amen?
At pa konti-konti bumabalik. At sigurado sana by next year, mas dumami na tayo ng mga nananampalataya. Hindi mga churchgoers lang. Mga tunay na nananampalataya at na andrito kasama natin sa lokal lang through Vine Baptist Church. Okay? At sinabi nga dito sa verse 47, and my spirit has rejoiced in God, my Savior. Pinagmamalaki niya yung Panginoon. At sabi niyang aking espiritu, sabi dito, ay nagkakaroon ng tuwa. Kanino? Sa Diyos na aking tagapagligtas. Pag sinasabi ni Maria na ang Diyos ang kanyang tagapagligtas, ligtas na ba si Maria? Amen. Kasi alam niya, sino yung pinagmamalaki niya? Yung Panginoon. Alam niya yung Diyos yung nagligtas sa kanya. Isipin mo pinagbubuntis niya yung Panginoon, pero alam niya na si Jesus yung tagapagligtas niya. Hindi pa napapatay si Kristo para sa kasalanan natin pero pinangahawakan niya na yung mga bagay na yun. Tandaan niyo, sinabi rin ito ni Elizabeth pag nag-backtrack tayo, di ba? Sabi dito, yung performance, sabi, that believe for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord. Yung mga naniniwala sa pangako ng Panginoon ay may pagkakakumpleto o may mangyayari sa lahat mga pinangako ng Panginoon. Ngayon, naniniwala ba kayo na kailangan nyo tanggapin na si Kristo po ang Panginoon? Na talagang magpapakababa kayo, magpapakasakop kayo, magpapakaalipin kayo, ibig sabihin, siya na ang may-ari pati ng iyong hininga. Ang alipin po, hindi basta-basta na ibig sabihin ng alipin ay taga-sunod. Hindi po trabahador yon. Ibig sabihin, wala ka ng karapatan sa iyong sarili. Yun ang kaligtasan at gustong-gusto yun ng Panginoon para lang ikaw ay makasama niya habang buhay. At hindi ka naman niya imamaltrata, tinuturing kanyang anak pag ginawa mo yun sa iyong buhay. Amen? Yun yung mga bagay na sinasabi dito. Sabi nga dito, ilang minuto na tayo, baka sobra-sobra na yan. Okay. And the Spirit has rejoiced in God, my Savior. Verse 48, for He has regarded the lowest state of this handmaiden. Una sa lahat, sinasabi ni Maria, dahil yung Espiritu po ay nagsasaya sa aking Diyos, sa aking tagapagligtas, for He has regarded the lowest state of this handmaiden. Tingnan mo napakababa rin ng loob ni Maria kahit siya na po ay pinupupuri ni Elizabeth. Sabi niya dito, dahil siya po ay naalala ko kahit napakababa ko pong tao. Nitong, alam niyo ibig sabihin ulit ng handmaiden? Alipin, utusan. Utusan na walang karapatan na humindi. Okay? Naintindihan niyo yan? Ilang beses ba tayo humihindi sa Panginoon? Isipin niyo. Babasa na natin sa Bible, tinuturo sa atin. Ilang beses tayo humihindi sa Panginoon. Pero si Maria, kahit alam niyang siya po ay talagang aasarin ng tao, pwede siyang mapatay, pwedeng yurakan yung kanyang pagkatao, di ba? Tinanggap niya ng ipagbubuntis niya si Jesus. Kahit sabihin niyang siya ay cheater, kasi walang nangyari sa kanila ni Joseph, pero buntis siya, tinanggap niya pa rin. Di ba? Ang lagi niya iniisip, alipin ako ng Panginoon. Pagmamay-ari niya ako, kaya gagawin ko ito. At salamat sa Diyos, kahit ako po'y mababang tao, ako pa rin po'y napili. Hindi siya nagyabang kahit kailan. Intindihan? Okay? Sinabi niya, behold, from henceforth, sabi, mula ngayon, all generations shall call me blessed. At dahil dyan, nakakatuwa, tatawagin akong pinagpala. Dahil nakasulat na sa Biblia, tunay na pinagpala si Maria. Ito pa yung mga sinasabi ni Maria. Dahil ako'y tinawag na pinagpala. Bakit? Kasi yung kanyang pinagbubuntis ay, for He that is mighty has done to me great things, and holy is His name. Sino pinagmamayabang ni Maria? Sarili niya? Sabi niya, kasi nangyari ito sa akin dahil mabait ako Hindi po. Tandaan po natin, sinabi ng Bible, sinabi rin ni Jesus, there's no one good but God. Walang taong mabait kundi ang Diyos. Sabi niya dito, for He that is mighty, siyang makapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang mga bagay
sa banal niyang pangalan. Amen? Pinagmamalaki niya yung Diyos. Isa pa, pinagmamalaki niya. And His mercy is on them that fear Him from generation to generation. Pinagmamalaki niya na naman yung Diyos. Ang sinasabi niya, yung mercy, ang pag-aawa ng Diyos ay sa mga taong may takot sa Kanya sa bawat lahi o henerasyon ng lahi sa bawat henerasyon. Amen? May takot ba kayo sa Diyos? O may takot kayo sa sangkatauhan? I-check niyo yung sarili niyo. Kay Kristiyano na tayo. Mas takot kayo sa sasabihin ng tao kaysa sa palo ng Diyos eh. Tandaan niyo, ang Diyos pinapalo niya yung mga mahal niya. O kapag ikaw iligtas, pupunta ka ng langit, pero gusto mong maramdaman yung palo ng Diyos dito? Diba? Kaya kailangan magkaroon tayo ng takot, yung takot na paggalang at ayaw nyo na magkaroon ng kasalanan laban sa Diyos kasi mahal natin yung Diyos. Sinasabi niya dito, may awa yung Diyos. Pero ulit, sino yung pinagkakaawaan talaga ng Panginoon dito? Sinabi ng Panginoon? Sa mga may takot sa Kanya. May takot ka na ba sa Panginoon? At gumagawa ka pa rin ng mga kasalanan na yan kung may takot ka sa Panginoon. Okay? Sinabi nga rin dito sa verse 51, He has showed strength with His arms. He has scattered the proud in the imagination of their hearts. Sinabi nga dito, He has showed strength in His arms. Ibig paghalin tulad to, nagpakita ng lakas yung Diyos sa kanyang kamay. At sabi niya nga dito, He has scattered the proud in the imagination of their hearts. Ikinalat niya yung mga mayayabang. Kahit nag-iisip lang. Naalala ko lagi si Nebuchadnezzar dito. I think it's Daniel chapter 3 or 4. Si Nebuchadnezzar, nag-iisip pa lang sa kanyang sarili, ang galing-galing ko! Ang dami kong nagawa. Ngayon sabi ng Panginoon sa kanya, dahil pinagmamayabang mo, dahil kinukuha mo na sinasabi mo, ikaw ang may gumawa ng mga bagay na ito, gagawin kitang baliw. Ano nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng mga maraming balahibo na parang ibon. Humaba yung mga kuko niya. At siya po ay nabuhay na parang isang mabangis na hayop. Kasi nagyabang siya sa kanyang puso. Yung Diyos, alam na alam po yung bawat laman ng ating puso. Hindi ko man makita, hindi man makita ng ibang tao, hindi man makita ng demonyo. Yung Diyos, alam ko ano yung isip natin. Alam niya yung laman ng puso natin. Kaya hindi pa huli, tanggapin niyo na si Kristo, na siya yung Panginoon. Ituring niyo na siyang Panginoon dahil matagal na siyang Panginoon. Magpakaalipin na kayo sa Kanya. Dahil yun ang tama, magkaroon kayo ng takot sa Kanya. At huwag kayo magmayabang sa inyong sarili. Mapapansin nyo, mayabang tayong bawat isa. Kasi meron tayong mga ginagawa na bawal sa Panginoon. At alam na natin yung mga bagay na yan. Itigil na natin yan. Amen? Lalo pag ikaw ay Kristiyano na. He has showed great strength sa verse 52. He had put down the mighty from their seats and exalted them of low degree. Katulad ito, pagkapares lang yan, hindi pag natin masyado. Yung mga matataas, kahit sabihin mong hari na yan, binagsak niya yan. Madami yan sa Israel. Ang tataas na, si Ahab. Tsaka yung asawa niya si Jezebel. Nakakatakot sila, kahit si Elijah nga natakot sa kanila. Pero binagsak ng Panginoon. Si Jezebel po, paano niya pinarusahan yon? Hindi lang na pumunta sa impyerno. Nung buhay siya, at saan nahulog si Jezebel? Sa tore, di ba? At nung nahulog siya, sumambulat pa yung kanyang laman loob. Kinain siya ng aso. Tama ba? Ganun katinding galit ng Diyos sa kanya. Bago siya mamatay, mapunta na impyerno, naramdaman niya rin yung sakit dito sa mundo. Tapos habang buhay siyang nasa impyerno ngayon, masakit na masakit. Kasi wala dapat talaga mas tataas sa Diyos. Huwag yung magmamayabang. Magnify the Lord in your souls. Okay? At sinabi niya nga rin dito, He has filled the hungry with good things. Lahat ng mga nagugutom dito, hindi gutom na physical ha. Yung gutom para sa Panginoon. Kayo ba gutom para sa Panginoon? Yung parang pag wala yung Diyos ay talaga mamamatay kayo. Dapat ganun yung ating pakiramdam. Kaya nga yung mga kanina, ano yung kinanta natin ng opening song? Naalala nyo? I am thine, O Lord. I am resolved. Diba? Ibig sabihin, I am thine, O Lord. Diyos, pagmamayari mo ako.
I am resolved. Ibig sabihin, gusto na natin na talagang sundin yung Panginoon. Resolve talagang, desidido ako. Yung mga ganun ka. Desidido ka ba talaga? Desidido ka ba talaga? Desidido ka ba talaga para sa Panginoon? Amen. Kaya ganun na lang nasabi ni Maria, my soul magnify the Lord. Yung aking kaluluwa, pinagmamalaki ko yung Diyos. Okay? Isa pa dito, He has filled the hungry with the good things, and the rich has sent empty away. Yung rich dito, ibig sabihin talaga yung nagmamayabang na marami na sila. Okay? And sabi na dito sa verse 54, may isang word dito, baka medyo mahirapan tayo. He that holpen, he has holpen, ibig sabihin, siya po ay pinangahawakan po ng Diyos, His servant in Israel, in remembrance of His mercy. Ibig sabihin, siya po pinangahawakan, ibig sabihin ng hawak na yun, pinoprotektahan niya po. Sabi niya, akin tong taong to, wag niyo tong, di ba? Kunyari, kayo po ay talagang medyo nagkaalanganin. Kikita niyo to eh. Hoy, arbor ko yan, wag niyo yan saktan, akin yan. Pero hindi ito sinasabi ng Panginoon dito sa lupa, ay ikaw po protektahan, kundi ikaw po protektahan na magkaroon ng kapahamakan habang buhay. Sabi ng Panginoon, akin yan, hindi yan mapupunta dyan sa impyerno, kasama mo Satanas. Ikaw, magdudusa ka dyan, hindi ka akin. Pero akin yan. Tingnan yung ginawa kay Job. O, nasaktan si Job ng dire-diretso, pero sabi ng Panginoon, akin yan. Papayagan lang kito hanggang sa ganito lamang. Akin yan si Job. Diba? Kilala ng Panginoon kung sino sa kanya talaga sa umpisa pa lang. Yun ang ibig sabihin po ng holpen. Verse 54. He has holpen, pinangahawakan niya ang mga taga-silbi niya sa Israel sa pag-aalaala sa kanyang awa. Maprotektahan ka ng Panginoon. As He spake to our fathers, to Abraham, and to his seed forever. Yun po yun. So makikita niyo po dito, ang baba po ng loob ni Elizabeth. At si Elizabeth po ay talagang puno-puno ng banal na espiritu. Puno ba kayo ng banal na espiritu? Nagbabasa kayo ng Bible na talaga para sa Panginoon. Inuuna niyo ba yung Panginoon lagi? Nagdadasal ba kayo sa Panginoon na talagang pinupuri niyo yung Panginoon? Katulad ni Maria din. Diba? Pinagmamalaki niyo ba yung Panginoon? Gusto niyo na yung Panginoon yung papagmalaki niyo, hindi sarili niyo. Para pag ikaw po ay napansin na, oy, ang ganda ng ginagawa mo, pagmamalaki mo kagad, automatically ay yung Panginoon. At katulad ni Maria, may pagmamalaki mo ba yung Panginoon tungkol sa mga gandang ginawa ng Panginoon? Hindi tungkol sa Kanya lamang, kundi sa mga tao. Amen? Let your hearts magnify the Lord. Amen? Filled with the Spirit, be humble, be prayerful. At tandaan nyo lagi kung anong ginawa ng Panginoon sa inyo. Huwag na huwag tayo magmamayabang. Baka magaya tayo sa mga matataas na tao na nagmayabang. Biyaya ng Panginoon pag umangat ka. Pero tayo dapat ay laging gutom na gutom para sa Panginoon. Yung parang, diba? Ano ba yung gutom na gutom ka tapos meron ka, anong paborito mo? Chicken Joy? Diba? Fried chicken. Diba? Pag gutom na gutom ka, nakakita ng fried chicken. Sarap. Diba? Pero bagay na yan. Naalala ko na naman, nakwento ko na sa inyo to. May kanta sa amin ng bata. I love you Sabado. Kahit buong linggo. Basta may Jollibee. Naantay lagi weekends kasi may Jollibee ibang mga bata. Sana ganun tayo, lagi tayong attached sa Panginoon. At may magnify natin yung ating Panginoon. Sa mga hindi pa ligtas, hindi nyo magagawa to hanggat hindi pa kayo tumatanggap na si Kristo yung Panginoon. Sana mula sa inyong puso sabihin niyo, Lord, makasalanan ako, pupunta ka impyerno dahil sa kasalanan ko. Dahil makasalanan ako. Ayoko na po maging makasalanan. Dapat talaga mula sa inyong puso, ayaw nyo na maging makasalanan. Lord, gusto ko na maging sunod-sunuran sa iyo. Ikaw na may mag-ari sa akin. Pati hininga ko, Lord. Wala akong karapatan. Ikaw na ang may-ari sa akin lahat-lahat. Pag talagang mula sa puso mo yan, sasabihin mo sa Panginoon, talagang ililigtas ka. Ikaw man ay alipin, pero turing niya sa iyo bilang tunay na anak. Amen? Amen. Let's pray. Lord, thank you po sa biyaya na ito. Thank you po, Lord, sa example po ni Maria at ni Elizabeth
kung paano po ikaw ay pagmalaki, na dapat ikaw ay mas malaki, ikaw ay mas mapansin sa lahat ng bagay. Lord, huwag niyo pong pabayaan na kami magmayabang. Kundi ikaw lang ang aming pagmayabang, lahat ng aming kilos ay talagang kami ay patay na patay para ikaw ay mapasaya, para ikaw ay mapansin at hindi kami. Salamat, Panginoon, sa mensahe na ito. Salamat, Panginoon, sa paggamit sa akin ulit. Naway kayo mapansin at hindi ako. At sana po yung bawat isa dito ay talagang babasahin yung kanilang Biblia at i-check itong mga bagay na ito. We also pray again, Lord, bukas sa pag-celebrate namin anniversary, keep us safe, na mag-enjoy po yung bawat isa. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen.